A 7 consecutive track king turned road racing icon, Manolito Moring is among the best sprinters of his generation. This Cebuano pedaling monarch is the younger brother of the late 1961 Tour of Luzon winner Jose Moring Jr. His illustrious professional cycling career, spanning almost a decade, had amassed 19 lap wins and the 1976 Tour of Luzon Rookie of the Year title. His active competitive career only concluded when he missed the cut of the 1983 Marlboro Tour eliminations alongside his former Visayan team captain Paquito Rivas and Orteliano Baring. The rest is all history. Joining us today on Dwayne Entertainment is a former track king turned road racing icon. This Cebuana cycling great is the second most accomplished cyclist of his generation. He amassed an impressive 19 stage wins, won the 17 Tour of Luzon Rookie of the Year title in 1976, and achieved 7 first runner-up finishes and 1 second runner-up placement during his remarkable cycling career spanning nearly a decade. Despite these achievements, just like any other great cyclists of his time, he had never won a single championship. First time in Philippine cycling history, inyong mapapakinggan straight from the Visayas Island, Manolito Moring. Magandang araw po, Sir Manolito Moring. Magandang araw po, Sir Dwayne. Salamat po sa invitation. Isang karangalan po ang mapanayam, ang isa sa natatagong gem of Philippine cycling. Ito po ang ating katanungan ngayon. Officially, paano at kailan po kayo unang sumabak sa Philippine professional cycling? Kung tama ang alala ko, Sir Dwayne, nag-umpisa ako ng professional 1974 Tour of Pica na first Tour of Pica na si Manuel Renante ang nag-champion. Yun ang nalala ko. Paano niyo po nakahiligan ang pagsa-cycling? Kasi nung araw pa, Dwayne, yung father ko talagang sumasali na sa mga karera ng bike. Nung araw, nakikwento nga po sa akin nung araw na siya ay nakakarating pa raw siya ng Pangasinan para lang makipagkarera. At ang disguise niya nung panahon na naalala ko na naikwento niya sa akin na kunwari nagtitindi siya ng mga banig. Pupunta doon siya sa mga grupo na mga lista, tapos sabihin niya na sasali siya. Hindi naman siya kilala na sprinter din yung father ko. Pinasali siya ngayon. Kaya hindi nila alam na siklista talaga ang father ko. Paano yun? Talo niya lahat yung kasi nung araw ang laro ng mga na way back 1940s, poste ang laban, hindi yung isang kilometro, isang poste, dalawang poste. Yun ang nakwento sa akin father ko. Lahat yun napanalo na ng tatay ko kasi umpisa niya sa dalawang poste, tinalo niya mga doon kay sprinter din siya. Sabi nung karon magbabandig matalo tayo dito sa magbabandig dito, isang kilometro, isang poste, ganun din tinalo din sila ng tatay ko hanggang naubos ang mga pera nila. Pinang naikwento sa akin ng father ko na siya ay naging siklista bago yung kapatid ko na si Jose Moring Jr. 1961 Tour of Luzon champion, saka ako pumasok 1970 ko naman ang pumasok bilang siklista. Bukod sa pagiging siklista, nagiging cycling stunt din yata itong airpat nyo nung mga panahon na yun, ano? Opo, nag-exhibition kami. Kahit ako din, medyo yung mga edad ko, mga 9 to 11, 12, sumasama ako sa father ko na nasa serbisyo siya, pulis siya nung araw sa Cebu City. Pero pag meron siyang invitation na bicycle stand exhibition, sinasama niya ako, ituruan niya ako ng mga tricks nung panahon na yun.
bago ako naging ganap na siklista. Isa pa naman po sa mga kinakailangan din niya, mga stunt na ganyan na ginagamit din natin sa mga mountain biking at recently itong mga ginagamit na rin niya sa mga sa road cycling, parang as a defense, no? Okay. You achieved 19 lap wins in your almost a decade pro cycling career, even surpassing the record of your brother Jose Moring Jr., the 1961 Tour of Luzon titleist, who tallied 15 lap wins. You broke his lap wins after the Lucena Antipolo Stage 11 of the 1980 Marlboro Tour, just 6 years into your professional road cycling career. Mas nahigitan mo pa, pero kayo rin po yata yung isa sa mga sa history, Philippine cycling history na hindi naging kampiyon. So paano nyo po na ilabas itong mga ganitong kalakasan at pagkopo ng maraming laps equivalent to 19 lap wins in your cycling career? Anong unang sali ko sa 1976 Tour of Luzon, Tour of Luzon, ang dala kong team noon ay Bisayan. Ka-team ko pa nga noon si Paquito Rivas, siya ang team captain namin. Ako ang assistant team captain. Na sa panahon na yun, 1976, nag-champion ang team namin na Bisayan team. At ako rin ang naging rookie of the year ng panahon na yun. Okay. Pero bukod po dito sa 1976, flashback 2 years, 1974, ay sumali rin kayo ng Pika. Kauna-unahang Pika ito na pinanalunan ni Maui Reynante. Mga ilan po, ang alam ko po, kumupo rin po kayo ng mga ilan-ilan dito sa Pika Tour. Inaugural Pika Tour in 1974. Opo. Sa apat na lapang road. So, pero nasa pang-apat hindi ko sure, hindi ko pang-apat sa mundo ngayon. Tinanghal din kayo as tracking bago kayo sumabak sa Pika Tour in 1974. At kung titingnan po natin, nung nag-road cycling na kayo, nung nag-road race na kayo, ay hindi nyo pa rin iniwan itong track cycling. Ilan po ang nakuha nyo sa inyong karir dito sa pagiging tracking nyo? Ilang kampyonato ang nakuha nyo? Naging team champion kami, saka sa track champion, naging track champion ako ng panahon na yun, 1973 hanggang 79, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 7 years na yun, diretso na walang undefeated ako sa when it comes to track cycling sa Rizal Memorial Oval. Ang ko parati, ang naging katunggali ko parati sa unang katunggali ko na tinalo ko si Amadugo. Kasi siya ang defending champion noon. Tapos si Renante. Tapos naging kalaban ko rin niya sa Ovaltine kasi sila nung araw, sila Kilban. Kaya si Kilban, 1969 Tour of Luzon champion yun, si Kilban. Kaya pagdating sa track, tinalo ko naman sila. Para po pala kayong kayong si Lance Armstrong na 7 sunod-sunod na kampyonato sa larangan ng cycling. Okay. Ano po ang dahilan bakit pinasok nyo po from track cycling itong road cycling noong 1974? Ayun ang sinabi ko nga si Jedwin, kasi nasa dugo siguro namin na pagiging siklista, gawa nung sa tatay, sa father ko, tapos yung kuya ko, sabi ng kuya ko, sige, subukan mong sumali sa Tour of Luzon, baka sakaling mag-champion ka. Kaya napursige ako ng panahon na yun. Okay. Ano po sa tingin nyo, bakit sa dami-dami nyong mga nakopo sa history nga po ng Philippine cycling, pangalawa kayo sa pinakamaraming nakopo after ni Gerardo Igos, 19 lap wins po ang nakuha nyo, At itong si Gerardo Igos ay 23.
para matapatan nyo tong naging record ni Gerardo Igos. Bakit sa tingin nyo, bakit hindi kayo naging kampiyon? Kasi ang ano kasi yan, James, sa pagdating sa mountain climbing, naiiwan ako. Iwan ako ng 5 minutes o 6 minutes, kaya doon ako natatalo. Maliban ito, lalo na sa individual, naiiwan ako ng mga 7 minutes. Doon na doon ang kahinaan ko. Kaya kasi truckster nga ang forte ko. Truck, hindi naman ako mountain climber, hindi naman ako racer. Inadapt ko na lang yan. Kaya yun ang nangyari. Kung ating pong pagtatagni-tagniin ang inyong kasaysayan, ang huli niyo pong naging paglahok sa tour, ito pong Marlboro Tour 1982 at the following year, 1983, hindi po kayo nakasali sapagkat kayo po ay hindi naka-qualify alongside itong si Paquito Rivas at Orteliano Baring sa Marlboro Tour elimination sa kadahilan ng napag-iwanan kayo sa kabundukan ng Antipolo dito sa May Valley Golf. Tama po ba? Dahil masyadong panikin, masyadong akyatin na kinulang kayo sa pag-akyat. Tama po ba? Tama po din lalo kung hindi lang yun, lalo pa kung okay lang yung kahit hindi ka nasiraan. Pero ang hirap talaga din kasi nung araw 10 ikot yan sa tatawag na Antipolo Circuit. Ng tawag doon sa elimination na yun. 10 laps yun, isang ikot doon. Kung hindi ako nagkakamali, 10 o 15 kilometers siguro yun, 10, mga ganyan. Pero ang hirap talaga. Kaya ang hirap pasa sa yun. Ang karamihan nakapasa dyan, karamihan puro Pangasinan. Magagaling sila sa ahunan. Kilala pong Eagle of the Mountain si Paquito Rivas nung panahon na niya at panahon nyo, Bakit po hindi siya na-qualify dito sa 1983 Marlboro Tour dito sa May Valley Golf kung talagang climber naman siya? Pagkakalam ko din kasi paano pababa na yung Rivas. Kung baga kinulang siya ensayo, saka siya pa, nasiraan din siya doon panahon na yun. Kaya hindi na siya na-qualify. Okay, maraming salamat po sa information na inyong binibigay, straight from the horse's mouth, Manolito Moring, mga kaibigan. Siya po, mga kaibigan, kung inyong tutuusin, siya po ay about kumuha po ng mga about 5 to 6 stage wins dito sa Tour of Luzon 1976 at eventually naging Rookie of the Year nga siya. Tour ng Pilipinas naman po. Ito pong tinuturing nyo, among the multi-stage races na inyong tinampukan, itong Tour ng Pilipinas po ang sinasabi nyong pinakamahirap. Bakit po? Anong dahilan? Nahirap yung panahon na yon kasi yung galing kami ng Apari Tulawag. Napakahirap na daan talaga doon. Nakikita mo yung ahon doon, up road, tapos wala kang nung panahon na yun, wala kang makitang magandang data na yung smooth na magkakaroon lang ng magandaan daan pagdating mo sa tulay doon kasi may tulay doon na magaganda kagawa doon ka lang makakatid ng simentado ginawang o maliban doon tapos yung yung ilog na dinaanan namin, hindi ko ma-record kung saang lugar yon na 100 meters yung layo sa na hanggang dibdib yung ang tubig. Buhat-buhat yung bike patawid hanggang pasubasog ka dahil sa ilalim may mga batuhan. Pero langoy ka, hawak ka yung bike mo. Pagdating sa kabilang sakay ka uli. Habol na naman sa grupo. Dahil nung panahon na kasama ko si Subaldi. Nung dalawa kami tumawid dun sa ilog na yun. Kaya nung dumating sa Apari, dalawa kami magkasabay na. Yun pinaka hirap. Pero pang dumating kami, pang limpa din ako dumating sa Lawag. Pag-alim si Sumaldi. Na yun. Nasiri natin ang nanalo. Alright, Dwayne Entertainment, si Manolito Moring ay
sumali sa Tour ng Pilipinas, ang pinakamahaba, 24 na yugto ito, ano? At na pinanalunan ni Maui Reynante. Siya po ay si Manolito Moring po ay kumuha ng stage 9, stage 14, stage 15, stage 24, ano? From Baguio to Urdaneta, Iriga to Sorsogon, Calbayog to Catbalogan, Batangas to Manila. Iyan po. So, ang naitala nyo rin dito, ano, kayo po ay tumampok din sa Perg Speed Tour ng 1979 at Marlboro Tour 1980, ano, na pinanalunan 1977 Tour ng Pilipinas champion na si Maui Reynante, ano, kung saan po talaga ay pinakita nyo po dito ang inyong bangis sa pagkokopo ng mga yugto sa different across different multi-stage races in the Philippines. At nakita po natin dito sa Marlboro Tour 1980, ano, kayo po ay kumuha po ng mga 6 laps, ano? 6 laps. Oo. So, in 1982, nakakuha din kayo ng Baguio to Dagupan. Mukhang pababa naman to, mukhang... Oh, yun. Hindi na nakasali yun, hindi na bilang yun. Ayan po. So, napakita lang po dito ni Jose Moring Jr. na hindi lang po 19 lap wins ang kanyang napanalunan, no, sa history ng pakikilahok niya sa Philippine Professional Cycling. Wala pa dito yung record mo na kinukumpirma mo sa Tour of Pika. Tama po ba? Sa 20 plus na to. Wala pa rin. Alam ko, 4 na nakuha ang lap ko ron. 4, tapos yung sa Speed Tour, kundi 2 baka, 1 lang siguro. Kasi siraan nga ako rin. Okay, kasi bumabase lang po tayo sa mga ano, bumabase lang po kasi tayo sa mga clippings, ano? At kinukumpile natin isa-isa yan, lap to lap yan eh. Kumbaga sa ano, ang pagbubusisi natin ng mga pagtatalik sapagkat wala pa hong ganong, wala pang internet before na makakapag-encode ng mga ganito, ano? Kaya nga, dito po, ginagawa po natin itong pagtali nito for posterity. Maisaad to publicly dito sa panahon na to na may nag-exist na ganitong record in Philippine Pro Cycling. Manolito Moring po, mga kaibigan. So ano po may papayo nyo sa mga newbies ngayon na gustong sumabak sa mga larangang pinasok nyo? Sa akin, gusto mong sumali sa magandang paligsahan ng Tour Luzon o kaya sa track, kailangan talagang disiplina. Yan ang number 1. Disiplina sa sayo, proper training, proper diet, yung nutrition, tapos yung planning mo paano paano mo may sagawa yung pagsumali ka sa karera. Yung kailangan kasama mo ang Panginoon Diyos, kasi kung wala ka ng Diyos, lahat hindi wala lahat yan, hindi makikita natin kasama ang Diyos na nagtutulungan sa akin. Yun lang ang tatangin. Once again, we thank Manolito Moring for joining us on Dwayne Entertainment, a former track king who transitioned into a formidable road racing icon. Moring has cemented his legacy as an eternal symbol of speed and endurance. His remarkable career includes 7 championship titles in track cycling. Sunod-sunod po yun. And on the road, an impressive or arguably 23 stage wins, a whole that contributed to his Tour of Luzon Rookie of the Year title in 1976. This is Dwayne Badwa for Dwayne Entertainment. Ako si Dwayne Badwa